Hello! Welcome to Dear Zyma TV. Guys, stop scrolling. Kailangan nyo munang marinig to. Nakapagbasa na ba kayo ng story na akala mo cliche? Yung fake marriage trope na typical na bilyonaryo at mga pobreng bida. Pero bigla kang bibigyan ng plot twist na hindi mo ina-expect. Well, meet Clara. Isang babaeng lugmok sa utang. Napilitang magpakasal sa isang napakalamig at misteryosong bilyonaryong si Alexander Valdemar. Ang rules, simple lang. No touching, no failing in love, at dapat magpanggap hanggang sa makuha ang mana. Pero heto ang kick. Clara is keeping a secret that's already growing inside her. Isang gabing hindi malilimutan, isang sekretong tagapagmana at isang lalaking asawa niya sa papel pero yung ama ng dinadala niya? Seryoso guys, the fake wife of Mr. Billionaire and his secret heir is not your typical romance. May angst, may betrayal at yung level ng possessiveness ni Alexander, nakaka-stress sa kilig. Kaya kung gusto ninyo ng kwentong magpapabilib sa inyo, magpapaiyak at mapapaisip kung true love ba to o laro lang, you better stay tuned dahil sa mundong ito, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang pagtatago ng nararamdaman. Ready na ba kayong malaman ang katotohanan? Let's dive in. I don't need the heart. I need a wife. And you, Clara, are the perfect candidate for the role. Si Clara Montefalco ay isang babaeng namumuhay sa anino ng pagkakamali ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, ang tahimik niyang buhay ay winasak ng isang utang na hindi niya kayang bayaran. 5 milyong piso o makukulong ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang anino ang lumitaw, si Alexander Valdemar, ang bilyonaryong kilala sa pagiging malamig, malupit at walang kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ang alok, isang kontrata, magpanggap na asawa niya sa loob ng 3 buwan para makuha ang mana ng kanyang lolo at mapatunayang karapat-dapat siya sa trono ng Valdemar Empire. Walang emosyon, walang pag-ibig, no strings attached. Tinanggap ni Clara ang alok, hindi na alam na ang pagpasok sa buhay ni Alexander ay pagpasok sa isang bitag na gawa sa kasinungalingan at panganib. Ngunit may isang sekretong dala si Clara na hindi niya nakalang mabubuko. Isang gabing hindi niya malimutan, 3 buwan na ang nakakalipas. Isang gabing nagbunga ng isang anghel na nasa loob na ngayon ng kanyang sinapupunan. Si Alexander ang lalaking kinamumuhian niya, ngunit siya rin ang ama ng batang itinago niya. Habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim sa loob na marangyang mansyon ng mga Valdemar, natutunan ni Clara ng pinakamapanganib na laro ay hindi ang negosyo. Kung hindi ang mahalin ng taong pilit kang ginagawang alipin ng kanyang mga kasinungalingan. Hanggang saan ang itatagal ng isang fake na pagmamahalan kung ang kapalit ng katotohanan ay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya? Ang ulan sa labas ng Velvet Lounge ay tila hinahagupit sa mga bintana, kasabay ng bawat tibok ng puso kong halos lumabas na sa aking dibdib. Hating gabi na, pero ang kaba na nararamdaman ko ay tila umaga pa lang, buhay na buhay at puno ng takot. Hawak ko ng mahigpit ang aking bag habang nakatitig sa pintong gawa sa mahogany. Sa likod ng pintong ito, naghihintay ang lalaking kayang bumili ng buhay ko sa isang pitik lang. Si Alexander Valdemar, ang pangalang nagpapatigil sa mga relo ng mga bilyonaryo sa buong bansa. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling cigar at aged scotch. Nakatalikod siya sa akin, nakatingin sa malawak na bintanang nagpapakita na nagliliyab ng mga ilaw ng syudad. Hindi siya lumingon pero ramdam kong bigat ng presensya niya. "You're late, Miss Montefalco." Aniya, ang boses niya ay malalim, parang yelo na kumikiskis sa salamin. "Patawad po, Mr. Valdemar. May mga problema lang na inayos," sagot ko. Pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na ang tuhod ko'y nanginginig na sa ilalim ng aking suot na simpleng bestida. Humarap siya. Ang unang tumambad sa akin ay ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi.
Matang walang emosyon, matang nakakabasa ng bawat kahinaan ko. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may otoridad. Sa bawat distansyang nababawasan sa pagitan namin, mas lalo kong nawawalan ng hangin. Problema, ulit niya, tila kinukutya ang salitang ginamit ko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ng ama mo sa kasino ko? 5 milyon. Sa loob ng 24 na oras, kailangan ko ang perang yun. Kung hindi, ang bahay niyo'y magiging ala-ala na lang. Napalunok ako. Wala kaming ganung kalaking halaga ngayon. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng oras. Magtatrabaho ako kahit na ano. Hindi ko kailangan ng trabahador. Clara, putol niya sa akin. Huminto siya ng ilang pulgada lang ang layo sa akin. Naaamoy kong pabango niyang nakakalasing, sandalwood at tabako. Kailangan ko ng asawa. Natigilan ako, pakiramdam ko'y humintong mundo ko. Asawa? Ang lolo ko'y magre-retiro na at ipapasang trono ng Valdemar Empire sa susunod na buwan. Pero may kondisyon siya. Kailangang ikasal na ako. Gusto niyang makita nga po niya na nakahanap na ng tamang babae. Ayaw ko sa mga babaeng naghahabol sa pera ko at ayaw ko sa mga socialite na puro drama nga lang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, tila sinisiyasat ang kaluluwa ko. Ikaw ang kailangan ko. Isang babaeng desperada, isang babaeng may kapalit na halaga. Pero bakit ako? Nautal kong tanong. Dahil ikaw ang taong walang choice. Sagot niya habang nilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang mesa. Pirmahan mo ito, 3 buwan. Magpapanggap kang asawa ko sa harap ng pamilya ko at ng publiko. Pagkatapos ng 3 buwan, ibabalik kong utang ng ama mo at bibigyan pa kita ng sapat na pera para makapagsimula kayong muli. Pero tandaan mo, Clara, walang emosyon, walang labis na paglapit at higit sa lahat, walang pag-ibig. Tiningnan ko ang kontrata. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan niya. Ang buhay ko ay nakadepende sa isang piraso ng papel. Naalala ko mga luha ng nanay ko kanina bago ako umalis. Naalala kong pagod na mukha ng tatay ko. Ang alok na ito ay isang bitag, alam ko yun. Pero anong pipiliin ko? Ang dignidad na magdudulot ng pagkakabilanggo ng pamilya ko o ang pagbebenta ng sarili sa isang lalaking ang puso ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen, nanginginig ang kamay ko habang nilalagay ang pirma ko sa huling pahina. Sa sandaling yun, alam kong wala nang balikan. Ang buhay ko ay hindi na akin. Magaling, sabi ni Alexander. Kinuha ang papel mula sa kamay ko. Hinawakan niyang baba ko at itinaas ang mukha ko para magtagpo ang aming mga mata. Simula bukas, ikaw na ang Mrs. Valdemar. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali dahil sa mundong ginagalawan ko, ang pagkakamali katumbas ng kamatayan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ako nakatayo sa gitna ng silid, nag-iisa at nangangamba. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan, lalo na't may isang sekreto kong dala sa sinapupunan ko. Isang sekreto ngang ama ay ang mismong lalaking kakapirma ko lang ng kontrata. Isang sekreto kong mabubuko ay wawasak sa lahat. Ang bawat hakbang ko palabas ng opisina ni Alexander ay tila paglalakad patungo sa bitayan. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang mga daliri sa aking baba. Isang haplos na hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o kilabutan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit ako nangangatog. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang ginawa ko. Mrs. Valdemar, ang titulong yon ay tila isang sumpa. Pag-uwi ko sa aming maliit at lumang apartment, sinalubong ako ng katahimikan. Nakita kong tatay ko na nakaupo sa kusina. Nakatingin sa isang baso ng tubig na hindi man lang niya ginalaw. Pagkakita niya sa akin, bumakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang pag-asang napakasakit saksihan dahil alam niyang wala akong dalang solusyon. Clara, ano nangyari? Nakita mo ba ang mga tao ni Mr. Valdemar? Tanong niya, garalgal ang boses. Huminga ako ng malalim. Tay, ayos ng lahat.
Hindi na nila tayo guguluhin. Paano? Saan ka kumuha ng perang pambayad? Hindi ko to kailangang bayaran sa ngayon kasi nungalingan ko. Kailangan ko lang. Kailangan ko lang magtrabaho para sa kumpanya nila. Bilang assistant. Hindi ko kayang sabihin ng totoo. Hindi ko kayang sabihin na ipinagpalit ko ang susunod na 3 buwan ng buhay ko para maging trophy wife ng isang lalaking hindi naman ako kilala. Higit sa lahat, hindi ko kayang sabihin na sa loob ng pagtibok ng sanggol sa loob ko, naaalala kong gabing binagong lahat. Ang gabing nakilala ko ng isang stranghero sa bar. Hindi alam ng strangherong yon ay ang kinatatakutang bilyonaryo na si Alexander Valdemar. Kinabukasan, maaga akong sinundo ng isang itim na limousine. Ang driver na nakasuot ng uniforme ay hindi nagsalita kahit na isang salita. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa mansyon ng mga Valdemar, tinitigan ko ang aking tiyan. Wala pa itong bakas, ngunit ramdam kong bawat pagbabago sa aking katawan. Sana anak, patawarin mo ko, bulong ko sa aking isip. Pagdating sa mansyon, sinalubong ako ng isang higanting gate na tila pumoprotekta sa isang mundo na hindi ko kailanman inakalang mararanasan. Ang mansyon ay mistulang palasyo, puno ng mga mamahaling antigong gamit, chandelier na tila mga bituin sa kisame at mga katulong na nakapila at nakayuko sa pagdating namin. Welcome, Ma'am Clara, bati ng isang matandang kasambahay na may malungkot na mga mata. Salamat po, tugon ko. Sinusubukang maging magalang. Ipinasok ako sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay namin. Doon ko nakita si Alexander nakaupo sa isang leather chair habang nagbabasa ng mga dokumento. Pagpasok ko, hindi man lang siya lumingon. Ang mga gamit mo ay naipadala na dito. May mga dressmaker na darating mamayang 10:00 para sukatan ka. Ang lahat ng isusuot mo, ang lahat ng kakainin mo at ang lahat ng kakausapin mo'y dadaan sa akin. Malamig niyang wika. Mr. Valdemar, kailangan ko bang gawin ang lahat ng ito? Hindi ba sapat na magpakita lang ako sa mga okasyon? Tumayo siya't dahan-dahang lumapit sa akin. Ang presensya niya ay tila isang pader na hindi ko mabutas. Clara, isa kang instrumento. Ang kontrata ay nagsasabing, asawa kita. Sa mundong ito, ang asawa ay hindi lang basta nagpapakita. Kailangan mo maging perpekto. Kailangan mo maging anino ko. Suporta ko at higit sa lahat, dapat kang maging kapani-paniwala. Hinawakan niyang balikat ko, napapikit ako. At tandaan mo, ang mansyong ito ay puno ng mga mata. Ang lolo ko hindi madaling maloko. Isang maling galaw. Isang pagkakamali sa kwento natin at hindi lang ang utang ng ama mo ang babawiin ko, pati na ang buhay niyo. Bakit ganito na lang ang galit mo sa mundo, Alexander? Lakas loob kong tanong, tumitingin ng diretsa sa kanyang mga mata. Tumigil siya. Sandali nagbagong timpla ng kanyang mukha. Isang iglap ng lungkot na kagading napalitan ng pamilyar na pagiging malamig. Hindi galit ang tawag dito, Clara. Ito ay pagtatanggol. At ngayong bahagi ka na ng mundong ito, kailangan mo matutong lumaban o maging biktima. Iniwan niya ako sa gitna ng silid, isang malawak at marangyang bilangguan. Tinignan ko ang mga salamin sa paligid. Nakita ko ang isang babaeng nawawalang pagkakakilanlan. Pero sa loob ko, alam kong hindi ako basta papayag na maging biktima. May dala kong buhay sa loob ko. Isang sekretong nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Kahit pang lalaking kasama ko sa bahay na ito, ang siyang huling taong dapat makaalam ng totoo. Ang laro ay nagsisimula pa lang at sa bawat paglipas ng oras, lalong nagiging delikado ang bawat tininga ko sa piling ng lalaking ito. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Valdemar ay tila may sariling timbang, mabigat, malamig at punong-puno ng tensyon. Ilang araw na akong naninirahan sa kwartong kasing laki ng isang buong palapag ng apartment namin. Pero hanggang ngayon, pakaramdam ko isa lamang akong dayuhan na anumang oras ay maaring palayasin. Ma'am Clara, nakahanda na pong agahan sa dining hall. Naghihintay na po si Don Valeriano, anima ng Lita, ang head housekeeper, habang inaayos ang aking buhok. Nalamig ang mga kamay ko. Don Valeriano, ang lolo ni Alexander, ang taong may hawak na lahat ng kapangyarihan sa imperyong ito.
Sabi ni Alexander, siya ang pinakamahirap na kaaway sa bahay na ito. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway na puno ng mga painting ng kanilang mga ninuno, ramdam kong bawat tingin ng mga security guard na nakapaskil sa bawat sulok. Nang makarating ako sa malaking dining hall, nakita ko si Alexander na nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Nakasuot siya ng abot-tanaw na black suit. Ang kanyang ekspresyon ay walang mababakas na emosyon. Paglapit ko, agad siyang lumapit at nilapat ang kamay niya sa aking bewang. Ang hawak niya ay mahigpit, isang babala na dapat ay maging maingat ako. "Huwag kang magkakamali," bulong niya sa tabi ng tenga ko. Ang boses niya mahina pero may talim. "Sumagot ka lang kapag tinatanong ka. At higit sa lahat, huwag mong ipakitang pagkatakot mo. Gusto ni Lolo ang babaeng may dignidad." Naupo kami. Sa harap namin ay isang matandang lalaki na may maputing buhok, nakasuot ng tradisyonal na suit at may hawak na tungkod na gawa sa mamahaling kahoy. Ang mga mata ni Don Valeriano ay tila mga mata na isang agila. Matalas, mapanuri at walang pinalalampas na detalye. "So, ito ang babaeng nakapagpabago ng isip ng aking apo," panimula ng matanda. Ang boses niya ay garalgal pero puno ng otoridad. Hindi ako nakapagsalita agad. Naramdaman kong pagdiin ng mga daliri ni Alexander sa bewang ko. "Clara, Lolo," pakilala ni Alexander. "Siyang pinili ko." "Pinili?" Tumawa ng mahinang matanda, isang tawa na walang halong saya. "Alexander, alam kong matagal mo nang iniiwasan ang kasal. Bakit ngayon? Bakit siya? Isang babaeng walang sapat na background sa lipunan." Uminit ang mukha ko sa iya. Ramdam kong pang-insulto niya sa aking pagkatao. Tinignan ko si Alexander. Umaasang ipagtatanggol niya ako pero nanatili lang itong tahimik. Hinihintay ang magiging reaksyon ko. Huminga ako ng malalim. Pinatatag ang loob ko. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Don Valeriano. "Hindi po background ang basehan ng pag-ibig, Don Valeriano. At kung ang pagiging background less ay nangangahulugang, wala akong tinatagong agenda o interes sa yaman niyo. Siguro po'y sapat na dahilan yon para piliin ako ni Alexander." Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng dining hall. Tanging ang tunog lang ng kobyertos ang naririnig. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng matanda. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat kung anong nasa loob ng isip ko. "Matapang," ani Don Valeriano. "Ilang babae nang dumaan dito. Lahat sila ay nanginginig sa harap ko. Pero ikaw ay may kakaibang kinang." "Salamat po," sagot ko na may paggalang. Kahit ng puso ko ay parang gustong kumumula sa aking dibdib. "Alexander," baling na matanda sa kanyang apo. "Siguraduhin mong hindi ito magiging isa pang pagkakamali. Dahil sa oras na malaman kong niloloko niyo ko, wala ng proteksyon ang pamilya ng babaeng ito." Pagkatapos ng agahan, agad kaming lumabas ni Alexander. Nang makalayo na kami sa dining area, agad kong inalis ang kamay niya sa bewang ko. Hinihingal ako, ramdamang panginginig ng aking buong katawan. "Bakit mo ko hinayaang mag-isa sa harap niya?" Tanong ko, may halong galit. Tinignan ako ni Alexander. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi galit, kundi isang uri ng paghanga na hindi ko inaasahan. "Dahil kailangan kong malaman kung may ibubugak ka, Clara. At sa ginawa mo kanina, mukhang hindi ako nagkamali ng pinili." Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ako naguguluhan. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may bahagi sa akin na nakaramdam na ng laro na ito ay hindi magtatapos sa loob ng 3 buwan. Pagpasok ko sa aking kwarto, agad kong hinawakan ang aking tiyan. "Anak, magiging maayos ang lahat." Ngunit habang tumitingin ako sa labas ng bintana, may nakita akong isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Isang sasakyang tila nagmamasid sa bawat galaw ko. May mga mata na nakatingin sa amin at hindi ko alam kung sila'y kaaway ni Alexander o kung sila ay may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit ako napili niya. Ang mga pader ng mansyong Valdemar ay parang unti-unting lumiliit sa paligid ko.
3 araw pa lang ako dito, pero pakaramdam ko ay 1 taon na. Ang bawat kilos ko ay binabantayan ng mga CCTV ng mga kasambahay at higit sa lahat ni Alexander. Isang umaga habang nasa loob ako ng malawak na walk-in closet para pumili ng isusuot para sa isang charity gala, biglang kumulo ang sikmura ko. Isang matinding alon ng pagkahilo ang dumapo sa akin. Napahawak ako sa gilid ng Marble Island at napapikit ng mariin. Hindi ngayon. Pakiusap ko sa sarili ko. Tumakbo ko sa banyo at sinukang kinain ko kagabi. Wala akong mapagsabihan. Wala akong malapitan. Habang nakaluhod ako sa malamig na tiles, tinignan kong sarili ko sa salamin. Maputla ako, malalim ang mga mata at ang mga damit na binigay ni Alexander ay unti-unti nang humihigpit sa bewang ko. Ma'am Clara, ayos lang po ba kayo? Boses ni Manang Lita sa labas ng pinto. Opo, Mana. Sumama lang ang tiyan ko dahil sa kape. Pagsisinungaling ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. Paglabas ko ng banyo, bumungad sa akin si Alexander. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip habang nakatingin sa akin ng matalas. Hindi siya mukhang naniniwalang. Kape lang ang dahilan. 3 araw ka nang hindi nakakakain ng maayos. Malamig niyang wika papalapit sa akin. Anong problema? May sakit ka ba? Hindi ko pwedeng hayaang magmukha kang may sakit sa gala mamayang gabi. Sisirain mong imahe ng mga Valdemar. Umiwas ako ng tingin. Pagod lang to, Alexander. Hindi sanay ang katawan ko sa ganitong buhay. Humakbang siya ng mas malapit hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya. Hinawakan niyang baba ko at sapilit ang itinangala ang mukha ko. Tinitigan niya ako ng malalim na para bang sinusubukan niyang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga mata ko. May tinatago ka ba sa akin, Clara? Tanong niya. Ang boses niya hindi nananakot kung hindi nagtatanong. Isang bagay na mas nakakabahala. Wala, nautal kong sagot. Biglang tumunog ang phone niya. Binitawan niya ako at bahagyang lumayo. Habang kausap niyang kanyang sekretarya sa telepono, kinuha ko ang pagkakataong yun para huminga ng malalim. Pero sa paggalaw ko, hindi ko napansin ang maliit na ultrasound image na nanaglag mula sa bulsa ng bathrobe ko. Ang larawang itinago ko sa ilalim ng aking mga damit. Bumagsak to sa carpet. Mabilis kong sinubukang pulutin. Pero mas mabilis si Alexander. Napakan yung papel bago ko pa makuha. Tumigil siya sa pagsasalita sa telepono. Dahan-dahan niyang inalis ang paa niya at pinulot ang papel. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 oras ng paghihirap. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging malamig tungo sa matinding pagkalito at unti-unti ang pagkakaroon ng realization. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay seryoso na ngayon. Hindi ako makapagsalita. Tuyot ang lalamunan ko. Clara, mariin niyang tawag sa pangalan ko. Buntis ka? Tumitig ako sa kanya. Ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Sa loob ng 3 buwan na hindi niya ako nakikita, ang gabing yon sa bar, ang gabing nakilala kong isang estranghero na nagpakilala bilang Alex, ay nagkaroon ng bunga. Ito ang dahilan kung bakit mo tinanggap ang alok ko, hindi ba? Ang boses niya naging kasing lamig ng yelo. Kala mo pa magagamit mong batang yan para makuha ang yaman ko? Para itali ako sa'yo habang buhay? Hindi, Alexander. Hindi yun ang intensyon ko. Sigaw ko, kahit na nanginginig ang buong katawan ko sa takot at kahihiyan. Kung ganon, kaninong batang yan? Tanong niya, ang mga mata niya ay naglalabas ng galit na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ko masabi ang totoo. Kung aaminin ko na siya ang ama, lalo niya akong ididiin. Pero kung itatanggi ko, baka tuluyan niya akong itaboy. Sa gitna ng tensyong ito, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Don Valeriano ay nakatayo doon, nakatingin sa amin ng matalas. Anong nangyayari dito? Tanong ng matanda. Tumingin ako kay Alexander at sa isang iglap nakita kong pagbabago ng kanyang muka. Itinago niyang ultrasound image sa likod ng kanyang kamay at ngumiti ng mapait sa kanyang lolo. Wala, lolo. Nagtatalo lang kami tungkol sa isusuot niya sa gala. Sagot niya.
Pero ang tingin niya sa akin ay puno ng babala. Ang laro hindi na lang basta peke. Ngayon, may buhay nang nakataya at ang sekreto ko ay isa ng baril na nakatutok sa amin ni Alexander. Ang gala ay gaganapin sa Grand Ballroom ng Valdemar Hotel. Habang inaayos ng mga stylist ang aking gown, ang isip ko'y nasa loob pa rin ng kwarto kanina. Ang ultrasound, ang ebidensya ng aking pagkakamali ay hawak na ni Alexander. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya dito o kung gagamitin niya ito para sirain ako. Ma'am, mukhang matamlay kayo, puna ng stylist. Ayos lang ako, pilit kong ngiti. Pero ang totoo, ang pag-aalala ay kumakain sa akin. Nang bumaba ako ng hagdan, naramdaman kong mga matang nakapako sa akin. Si Alexander ay naghihintay sa paanan ng hagdan. Suot niyang isang midnight blue tuxedo na lalong nagpalutang sa kanyang otoridad. Ngunit na magtagpo ang aming mga mata, walang lambing. Ang titig niya ay parang isang talim na gustong humiwa sa aking depensa. Paglapit ko, nilahad niya kanyang braso. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali ngayong gabi, Mrs. Valdemar. Maraming taong naghihintay na makita ang bago kong asawa. Pagdating namin sa ballroom, sinalubong kami ng mga flash ng kamera. Ang bawat paghakbang namin ay parang isang dula, ngunit biglang huminto ang tibok ng puso ko nang makita kong isang babaeng papalapit sa amin. Nakasuot to ng pulang-pulang gown, bakas ang pagiging sosyal at pamilyar sa bawat anggulo ng katawan ni Alexander. Alex, darling, it's been so long. Boses to ni Vanessa, ang kilalang heiress na isang malaking kumpanya ng hotel at ayon sa mga chismis, ang dating babae ni Alexander. Lumapit siya takmang halikan si Alexander sa pisngi. Umiwas si Alexander pero hindi siya lumayo. Vanessa. So, ito na bang sinasabi nilang fake wife mo? Tanong ni Vanessa. Lumingon sa akin na tinitigan ako mula ulo hanggang paa ng may halong pandidiri. Hindi ko akalain na bumaba ang standards mo, Alex. Sa isang babaeng galing sa wala. Ramdam kong pag-init ng aking mukha. Gusto kong sumagot pero naalala kong babala ni Alexander. No drama. She is my wife, Vanessa. Respect that. Malamig na sagot ni Alexander. Wife? Tumawa si Vanessa. Everyone knows it's a contract, Alex. Don't play the hero. We all know you only need someone to inherit the throne. Hinawakan ni Vanessa ang braso ni Alexander at dinalaton ng bahagya palayo sa akin. Alam mo naman ang pamilya ko ang kailangan mo para sa merger, hindi ba? Bakit mo sasayangin ang oras mo sa babaeng ito? Nanatili akong nakatayo sa tabi, parang isang palamuti. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi dahil sa pangmamaliit ni Vanessa o hindi dahil sa pagkapit ni Alexander sa braso ng babaeng yun. Habang nakikipag-usap, para akong hangin. Biglang may lumapit na lalaki sa akin, isang business partner ni Alexander na medyo nakainom na. You look beautiful, Mrs. Valdemar. Sayang at mukhang hindi ka pinapansin ng asawa mo. Gusto mo bang sumayaw? Hahawakan na sana niyang kamay ko nang biglang may humablot sa baraso ko. Si Alexander, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. She's with me. Matigas na wika ni Alexander sa lalaki na agad namang umatras sa takot. Umarap siya sa akin. Ang hawak niya sa braso ko ay masikip. Halos masakit na. Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na makipag-usap sa ibang lalaki? Siyang lumapit, Alexander. At ikaw ang abala kay Vanessa. Ganti ko, hindi ko na napigilang selos at galit na kanina ko pa kinikimkim. Natahimik ang paligid, nakita kong gulat sa mga mata ni Vanessa. Ang possessive na side ni Alexander ay lumabas at hindi ko inasana ganitong epekto niya sa akin. Wag na wag mo kong susubukan, Clara. Bulong niya sa tabi ng tenga ko. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Kahit na peking relasyong ito, habang suot mong singsing na yan, akin ka. Walang ibang lalaking pwedeng tumingin sa'yo. Dahil sa oras na makita kita, na may kasama kang ibang lalaki. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pamilya mo. Dinala niya ako sa gitna ng dance floor at niyakap ng mahigpit. Sayaw, ipakita mo sa kanila kung sinong may-ari sa'yo.
Habang sumasayaw kami, ramdam kong bawat pintig ng puso niya sa laban sa dibdib ko. Sa kabila ng galit at selos, may isang bahagi sa akin na nakaramdam ng kakaibang kaba. Ang lalaking ito, ang bilyonaryong malamig ang puso ay nagsiselos? O sadyang ayaw niya lang na may nakikialam sa kanyang ari-arian? Ang gabi ay puno ng tensyon at habang tinitingnan ko ang paligid, alam ko hindi na lang ito laro ng pera at kapangyarihan. Ito ay laro na ng emosyon. Mga emosyong pareho naming pilit na tinatago sa likod ng mga maskarang aming suot. Ang atmosphere sa loob ng limousine ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos ng eksena sa gala, hindi na kami nagkibuan ni Alexander. Nakatingin lang siya sa kanyang tablet, nagbabasa ng mga emails habang ako'y nakatanaw sa madilim na kalsada patungo sa Tagaytay. May biglaang emergency meeting ang mga board members ng Valdemar Empire sa kanilang private state doon at dahil kailangan kong magmukhang perfect wife, napilitan akong sumama. Bakit mo ginawa yun kanina? Basag ko sa katahimikan. Ang paghawak sa akin sa gitna ng dance floor. Hindi siya lumingon. I was protecting my investment, Clara. Huwag kang mag-ilusyon. Investment? Yan lang ba talagang tingin mo para sa akin? Sa wakas, binaba niyang kanyang tablet. Ang mga mata niya ay mapanganib, puno ng intensyon na hindi ko mabasa. Ano bang gusto mo? Anong gusto mong marinig? Na nagsiselos ako? Na hindi ko matanggap na may ibang lalaking titingin sa'yo? Nanahimik ako, ang puso ko'y tumibok na mabilis. Bago pa ako makasagot, biglang huminto ang sasakyan. Isang malakas na kulugang yumanig sa paligid at kasunod nito, ang malakas na buhos ng ulan. Sir, hindi na po makalagpas ang sasakyan. May landslide sa unahan, wika ng driver. Damn it. Mura ni Alexander. Naiwan kami sa gitna ng daan. Sa loob ng nakatigil na sasakyan, habang ang ulan ay tila nagumiyaw sa labas. Ang lamig ng loob ng limousine ay nadagdagan ng tensyong namumuo sa pagitan namin. Maya-maya, nagdesisyon si Alexander na lumabas para kausapin ng driver at naiwan ako mag-isa. Nang bumalik siya, basa ang kanyang buhok at ang kanyang puting dress shirt ay nakadikit na sa kanyang balikat. Pagpasok niya, ang amoy ng ulan at ang kanyang natural na bango ay bumalot sa loob ng maliit na espasyo. Kailangan nating maglakad. May cottage sa malapit na pagmamayari ng mga Valdemar. Wika niya. Dahil sa takot na may iwan, sumunod ako. Naglakad kami sa madulas na daan. Sa isang pagkakataon, nadulas ako pero kaagad akong nasalo ni Alexander. Ang mga kamay niya ay humawak sa aking bewang at ang mukha namin ay nagkalapit. Ramdam kong mainit niyang hininga sa aking pisngi. Ang lamig ng ulan ay napalitan ng init ng kanyang katawan. Clara, tawag niya sa pangalan ko. Hindi na malamig ko hindi isang bulong na puno ng pagkalito. Sa loob ng maliit at lumang cottage kung saan kami pansamantalang sa milong, walang kuryente. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na pumapasok sa bintana. Habang nagpapatuyo kami ng damit, hindi ko napigilan ang emosyon ko. Ang pagod, ang kaba at ang sekretong dala ko, lahat ay bumuhos. Hindi ko na kaya, Alexander, umiiyak kong sabi. Hindi ko kayang laro mo. Hindi ko kaya na magpanggap na wala akong nararamdaman. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng yelo ay napalitan na isang bagay na hindi ko mawari. Hinaplos ng aking pisngi. Ang kanyang daliri dumaan sa aking labi. You're playing fire, Clara. Wika niya bago niya ako halikan. Hindi ito isang halik na puno ng galit. Ito ay isang halik na puno ng pangangailangan. Isang halik na tila nagsasabi sa gabing yun, wala ng kontrata. Wala ng bilyonaryo at wala ng peke. Sa mundo, sa labas ay nawala. Sa loob ng cottage na yon, sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang paglamlam ng kanyang pagkatao. Pero habang ang kamay niya ay dumadaos-daos sa aking tiyan, bigla siyang huminto. Ang mga mata niya ay nanlalaki. What is this? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman niya ang pagtibok ng sanggol. Ang gabi na dapat sana'y magdadala sa amin ng paglapit ay biglang naging mitya ng isang mas matinding pagsubok. Ang sikretong tinatago ko hindi na lang sa isip ko. Nararamdaman niya na to. Alexander, pabulong kong sabi. Hindi na alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Tinignan niya ako. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla at galit na unti-unting napapalitan ng realization.
Ito, ang batang to. Bago pa siya makapagsalita, biglang nagliwanag ang labas. May mga flashlight na nakatutok sa cottage. Ang mga kaaway ni Alexander ay nahanap kami. Ang gabi ng paglalapit ay nauwi sa isang gabi ng panganib. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumagos sa bintana na parang mga matang naghahanap ng biktima. Ang katahimikan sa loob ng cottage ay nabasag ng mga yabag sa labas. Pero para kay Alexander, ang mga taong nakapaligid sa amin ay tila wala na. Ang kanyang atensyon ay nakapako sa aking tiyan. Sa katotohanan, kanina lang ay naramdaman niya sa ilalim ng kanyang mga palad. Buntis ka? Ang kanyang boses sa hindi natanong, ito ay isang pabulong na puno ng pagkabiglat matinding pagtataksil. At ang batang ito, ilang buwan na. Bago pa ako makasagot, isang putok ng baril ang yumanig sa hangin. Dahilan upang mabasag ang bintana ng cottage. Dapa! Sigaw ni Alexander. Hinila niya ako pababa. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag ko. Sa isang iglap, ang emosyonal na tensyon ay napalitan ng survival mode. Sino sila? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot habang nakadikit ang mukha ko sa sahig. Mga taong ayaw akong makita sa tuktok. Sagot niya ng madiin. Kinuha niyang kanyang baril mula sa taguan ng kanyang binti. Tinignan niya ako ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal. Manatili ka dito. Huwag kang lalabas. Alexander, wag! Hinawakan kong nilalayan ng kanyang damit pero kinalas niya ito ng marahan. Kung mabubuhay tayo ngayong gabi, Clara, sabi niya. At may isang segundo nagtagpo ang aming mga paningin. Isang segundo ng pag-aalala na hindi niya dapat ipakita. Pag-uusapan natin ang tungkol sa batang yan. At sumumpa ka. Kung nagsinungaling ka sa akin, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Lumabas siya sa dilim. Ang mga tunog ng palitan ng putok ng baril at ang hiyawan ng mga lalaki sa labas ay nagpadagdag sa aking matinding kaba. Nakayuko ako. Yakap ang aking sarili habang nananalangin na sana ay ligtas siya. Pero ang isip ko'y bumabalik sa tanong niya. Ilang buwan na? Alam ko ang sagot. Alam ko ang katotohanan. Makalipas ang ilang minuto na tila umabot ng ilang oras, tumahimik ang paligid. Isang mabigat na yabag ang papalapit sa pinto. Pinulot ko ang isang basag na bote sa sahig bilang proteksyon. Bumukas ang pinto. Si Alexander, duguan ang kanyang braso pero buhay. Pagkakita niya sa akin, bumagsak ang kanyang balikat. Nilapitan niya ako at hinawakan ang aking mukha. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango ako, naghihikbi. Oo, pero ikaw? Gasgas lang ito, sabi niya. Pero ang kanyang mga matay na natiling matalim. Ngayon, wala na silang abala. Bumalik tayo sa katotohanan, Clara. Kinuha niya ang aking kamay at pinatong sa aking tiyan. Alam ko kung kailan tayo nagkaroon. Alam ko kung kailan tayo nagkita sa bar. Alam ko kung kailan tayo nagkaroon ng gabing yon. Kung ang batang yan ay hindi niya matapos ang pangungusap. Siya ang anak mo. Sagot ko, ang luhay tuloy-tuloy sa pagpatak. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang ituloy ang plano ko noong una. Siya ang dahilan kung bakit tinanggap ko ang kontrata. Dahil kailangan ko ng proteksyon. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Nalaki ang kanyang mga mata. Ang galit na nakita ko kanina ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Isang halo ng pagkabigla, pagkahiya, at isang uri ng sakit. Kaya ka pumayag? Pabulong niyang tanong. Hindi para sa utang ng tatay mo o hindi dahil sa batang ito. Ginawa mo kong ama nang hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang bilyonaryong makakakontrata ko, Alexander. Sa bar ang pangalan mo lang ay Alex. Hindi ko alam na ikaw ang taong kailangan kong pakasalan. Paliwanag ko. Umakbang siya palayo sa akin, parang sinasaksak ng sarili niyang mga iniisip. Tiningnan niya ako ng may pandidiri. Hindi sa akin, kundi sa sitwasyon. Ginamit mong pagiging fake para itagong isang buhay na bunga ng isang gabing pagkakamali. Clara, ang batang yan ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Kung malalaman ng lolo kong tungkol dito, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Ang batang yan ang magiging target ng lahat ng kaaway ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang ibig kong sabihin. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng aking mga braso ng napakahigpit. Ay hindi na lang ito laro. Ngayon ang buhay ng batang nasa sinapupunan mo
ay nakataya na. At ikaw ang dahilan kung bakit nasa panganib siya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang latigo. Ang pagkakabuko ng sikreto ay hindi naging daan para maging malapit kami. Sa halip, naging mitya ito ng isang mas malaking bangungot. Alam ko na ngayon, hindi lang ako ang fake wife. Ako ang ina ng kanyang secret heir. At sa mundong ito, ang ganitong sikreto ay maaaring pumatay sa aming pareho. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang mahabang prosesyon ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang putok ng baril. Hindi tumitingin si Alexander sa akin. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig sa galit o marahil sa kaba. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat paghinga ko ay tila isang krimen sa kanyang paningin. Pagdating sa mansyon, hindi siya naghintay para pagbuksan ako ng pinto. Bumaba siya kaagad at naglakad ng mabilis patungo sa kanyang pribadong opisina. Alexander, sandali! Tawag ko habang hinahabol ko siya. Makinig ka naman! Pagpasok namin sa opisina, binalibag niya ang pinto. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila naging hudyat ng bagyo sa loob ng silid. Kumarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga na nagbabaga sa galit. Makinig! Ano pang dapat kong pakinggan, Clara? Na pinaglaruan mo ako? Nang bawat araw na lumilipas sa loob ng bahay na ito ay isang malaking kasinungalingan. Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng opisina. Hindi ko ginustong ilihim ito. Depensa ko. Pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Nang malaman kong buntis ako, natakot ako. Desperada akong iligtas ang pamilya ko at nang makilala kita. Akala ko'y hanggang kontrata lang tayo. Hindi ko alam kung paano sasabihin na ang bunga ng gabi sa bar ay ikaw. Ginamit mo ko, wika niya. Ang boses ay bumaba, ngunit naging mas matalim. Lumapit siya sa akin hanggang sa wala na ako mapuntahan kung hindi ang pader. Sa tingin mo ba, ang batang nasa sinapupunan mo ay magiging ligtas? Ang mga Valdemar ay may mga kaaway na handang pumatay ng bata pa lang para hindi makaabot sa trono. Kapag nalaman ng lolo kong tungkol dito, hindi lang siya matutuwa. Gagamitin niyang batang yan bilang piyesa sa laro niya. Anak mo yan, Alexander! Sigaw ko. Ang boses ay basag na. Kaya nga ako galit. Ganti niya. Isang malakas na suntok ang tumama sa pader sa tabi ng ulo ko. Napapikit ako sa takot. Dahil sa bawat oras na lumilipas, ang panganib sa inyo'y lumalaki. At ang lahat ng ito ay dahil sa katangahan mong itinagong katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Si Don Valeriano ay nakatayo doon. Ang kanyang mga matay matalas na nakatingin sa amin. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa mainit naming pagtatalo. Anong nangyayari dito? Tanong ng matanda. Naririnig kong sigawan niyo hanggang sa kabilang bahagi ng mansyon. Tumingin ako kay Alexander. Umaasang ililigtas niya ako pero ang mukha niya naging blanco. Ang kanyang pagiging bilyonaryo bumalik. Ang malamig, kalkulado at walang emosyong Alexander. Wala ito, Lolo. Sagot ni Alexander ng mahinahon. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang mga personal na gamit. Personal na gamit? Ulit ni Don Valeriano, papalapit sa amin. Ang kanyang mga matay dumapo sa aking tiyan na parang may nararamdaman siyang kakaiba. Clara, mukha kang may sakit. Maputla ka. Alexander, ayusin mo ang asawa mo. Hindi ko gusto ang nakikita ko. Pag-alis ng matanda, humarap si Alexander sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit kung hindi puno ng isang uri ng pagdurusa. Mula ngayon, sabi niya sa mahinang boses, wala ka ng ibang pupuntahan. Hindi ka lalabas ng mensyong ito. Hindi ka kakausap ng kahit na sino. Gagawa ko ng paraan para itagong pagbubuntis mo hanggang sa maipanganak mo ang bata. At pagkatapos, huminto siya. Pagkatapos, kailangan nating magdesisyon kung saan ang lugar mo sa mundong ito. Iniwan niya ako sa gitna ng opisina. Ramdam ko ang pag-iisa. Ang fake wife ay naging secret heir bearer. At sa mundong puno ng mga pating, ang panganib ay hindi lang paparating, ito ay nasa loob na ng mansyon. Hinawakan ko ang aking tiyan. Anak, kailangan nating maging matapang. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng mansyong ito ay parang paghigpit ng isang noose sa aking leeg. Ilang araw na akong nakakulong sa aking suite.
Ang mga gwardya sa labas ng pinto hindi na lamang mga dekorasyon. Sila'y mga bantay na nagsisiguradong hindi ako makakaalis. Alexander was acting like a warden. Minsan papasok siya sa kwarto, dadalan ako ng pagkain, titignan ng aking kondisyon, ngunit ni isang matamis na salita ay wala akong maririnig. He was cold, calculated, and distant. Para sa kanya, ang sanggol sa sinapupunan ko ay isang asset na dapat protektahan at isang liability na dapat itago. Hindi ako preso, Alexander. Sabi ko isang gabi habang nakatayo siya sa bintana, nakatanaw sa malawak na garden. You are safer here than anywhere else. Sagot niya nang hindi lumilingon. The enemies are circling, Clara. If you step out, you are a target. At anong pagkakaiba? Dito ang tanging target ay ang kaluluwa ko, bulong ko. Nang gabing yon, nagdesisyon ako. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang pagmamahal ay tinuturing na kahinaan at ang anak ko ay tinuturing na lamang na mana. Habang tulog ang buong mansyon, kinuha ko ang aking maliit na bag. Hindi ko kinuhang mga mamahaling alahas o gamit na ibinigay niya. Tanging ang aking mga dokumento at ang konting perang naipon ko mula sa aking trabaho noon. Gamit ang isang lumang susi na nakita ko sa drawer ng vanity table noong nakarang buwan, dahan-dahan ko binuksan ang fire exit sa dulo ng pasilyo. Ang puso ko'y parang sasabog sa dibdib. I'm sorry, Alexander, bulong ko sa hangin. Pero hindi ko kayang palakihin ang anak natin sa isang kulungan. Ang pagtakas ay hindi naging madali. Kinailangan kong dumaan sa madilim na garden, gumapang sa ilalim ng mga bushes para maiwasan ang mga CCTV at security patrol. Nang makarating ako ng main gate, kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Nang dumaan ang delivery truck para sa supply ng kusina, sumampa ako sa likod nito, nagtago sa pagitan ng mga crates ng gulay. Nang makalabas ako ng gate, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Saan ako pupunta? Ang tatay ko'y nasa probinsya at hindi ko siya pwedeng ilagay sa panganib. Pagdating ko sa bus terminal, ang itsura ko'y malayo sa Mrs. Valdemar na nakilala ng publiko. Nakasuot ako ng kupas na jacket at cap, nakayuko ang ulo. Habang nakasakay sa bus patungo sa isang malayong lalawigan, hindi ko mapigilang mapaluha. Alexander, kung mahal mo man ako kahit na konti, sana'y wag mo na akong hanapin. Samantala, sa mansyon, pumasok si Alexander sa kwarto ni Clara, dalang siyang tray ng prutas. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon matapos ang isang nakakapagod na board meeting. Pero pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang lamig. Ang kwarto'y walang tao. Ang kama ay maayos at ang lahat ng gamit ni Clara. Ang mga damit na binili niya, ang mga regalo'y nandun pa rin. Tanging ang kawalan niya ang naramdam. Clara, tawag niya. Ang boses ay unti-unting napapalitan ng panik. Binuksan niya ang closet. Walang kanyang mga simpleng gamit. Tinignan niya ang banyo. Walang tao. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya isang pirasong papel sa mesa. Ang kontratang pinirmahan nito noong unang araw. Nakasulat sa likod nito ang isang maikling mensahe. Hindi ako gamit na pwedeng itago at itapon. Hindi ako instrumentong pwedeng kontrolin. Ang anak ko ay hindi magiging piyasa sa laro mo. Paalam, Alexander. Ang papel ay nalukot sa kamay ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagsisisi at matinding galit. Kinuha niyang kanyang phone at tumawag sa kanyang chief of security. Hanapin niyo siya, utos niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hanapin niyo siya, kahit sa ang sulok ng mundo. At kapag nahanap niyo siya, siguraduhin niyong walang galos ang isang buhok niya. Dahil kapag may nangyari sa kanya, susunugin kong mundong ito. Ang paglisan ni Clara hindi lamang pagtakas. Ito ang simula ng paghahanap ni Alexander sa taong hindi niya inakalang magiging sentro ng kanyang mundo. 3 araw nang nakakalipas, simula nang umalis si Clara. Sa loob ng 3 araw na yon, ang mansyong Valdemar ay naging isang impyerno. Walang staff ang naglalakas loob na magsalita ng malakas. Ang bawat yabag ni Alexander sa marble floor ay parang isang babala ng paparating na bagyo. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Nakabantay siya sa harap ng mga higanting monitor sa kanyang home office.
Pinapanood ang bawat anggulo ng CCTV mula sa mga terminal ng bus, airport at mga gasolinahan sa buong rehiyon. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pagkapagod, mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, pero ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Sir, may natrack kaming signal mula sa credit card na ginamit niya sa isang maliit na tindahan sa Batangas. Report ng kanyang head of security na si Marcos. Batangas, mahinang sambit ni Alexander. Sa isang iglap, tumayo siya. Ihanda ang chopper. Ngayon din. Habang nasa himpapawid, hindi mapakali si Alexander. Tinitigan niyang hawak niyang bracelet na naiwan ni Clara sa side table. Ito ay isang murang piraso ng alahas, malayo sa mga mamahaling brilyante na binigay niya. Sa sandaling yon napagtanto niyang lahat. Binigyan niya si Clara ng lahat ng karangyaan sa mundo, pero nakalimutan niyang ang tanging gusto ng babaeng ito ay ang kalayaan na hindi niya kailanman na ibigay. Nang makarating sila sa maliit na bayan sa Batangas, ang bawat kalsada ay pinasok nila. Nagtanong-tanong ang mga tauhan niya sa bawat tindahan hanggang sa makarating sila sa isang lumang apartment complex malapit sa dagat. Sir, dito siya nakita ng huling witness. Wika ni Marcos. Bumaba si Alexander sa kotse. Ang hangin ng dagat ay humahampas sa kanyang mukha. Dalang alat ng tubig at ang amoy ng mga pinatutuyong isda. Naglakad siya patungo sa pintuan ng Unit 4B. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, nararamdaman niyang kaba. Ang takot na baka pagbukas ng pinto, wala na siya doon. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas na ngayon. Clara, alam kong nandyan ka. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon, hindi niya akalaing lalabas sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto, hindi si Clara ang bumungad sa kanya, kundi isang matandang kapitbahay. Ah, yung babaeng buntis. Umalis siya kanina lang. May sumundo sa kanya na isang lalaki. Nakamotor. Naramdaman na Alexander ang paghinto ng kanyang mundo. Sino? Isang matinding selos ang uminit sa kanyang dibdib. Sinundan ng takot na baka may ibang lalaking nagtatago sa kanya. Saan sila pumunta? Tanong niya. Hinahawakan ng balikat ng matanda ng mahigpit. Hindi ko alam, iho. Pero nakita ko silang nagtungo sa direksyon ng pier. Hindi na nag-atubili si Alexander. Tumakbo siya pabalik sa kotse at nagmaneho patungo sa pier. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga worst case scenario. Baka kinuha siya ng mga kaaway ko. Baka ilalayo sa akin habang buhay. Pagdating sa pier, ang paligid ay puno ng mga mangingisda at mga taong nagmamadaling sumakay sa mga ferry. Nagpangsdan niya ang bawat mukha. Clara, asan ka? Sa isang sulok, malapit sa isang stall ng kape, nakita niya isang pamilyar na anino, nakasuot ng puting scarf, nakayuko habang naghihintay sa pila. Si Clara. Clara! Sigaw niya. Nilingon siya ng babae. Ang kanyang mga matay na laki sa gulat at takot. Agad siyang tumakbo. Hindi na inintindi ang paligid. Clara! Huminto ka! Sigaw ni Alexander. Hinahabol siya sa gitna ng maraming tao. Ang mga tao ay nagbubulungan habang nakikita ang isang lalaking nakasuot na humahabol sa isang babaeng buntis sa gitna ng pier. Hindi siya titigil. Hindi na siya papayag na mawala pa to sa paningin niya. Ang paghahanap na ito hindi na tungkol sa pagbawi sa isang fake wife. Ito ng pagbawi sa tanging taong nagbigay ng kahulugan sa kanyang malamig at madilim na buhay. Ang pier ay naging isang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan dahil sa gulat nang makita nila ang mga armadong lalaki na biglang lumitaw sa mga anino. Mga tauhan ng mga Valdemar, kasamang ilang mga armadong stranghero na tila naghihintay kay Alexander. Clara! Huminto ka! Sigaw muli ni Alexander. Ang boses niya ay puno ng pagod at takot. Humarap si Clara. Hinihingal. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Huwag kang lalapit, Alexander. Hayaan mo na lang ako. Pero bago pa makahakbang si Alexander, isang itim na van ang humarurot at huminto sa pagitan nila. Ang sliding door ay bumukas at isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na maskara ang lumabas. Ito ang mga kaaway ni Alexander. Ang mga taong matagal nang nag-aabang sa pagkakataong ito. Mr. Valdemar! Sa wakas, nagkita rin tayo! Wika ng pinuno ng grupo habang tinututok ang baril nito kay Clara. Nanigas si Alexander.
Ang kanyang buong pagkatao ay nagbago. Ang dating mapagmataas na bilyonaryo ay naging isang lalaking handang gawin ng lahat para sa kaligtasan ng mahal niya. Iwan mo siya! Akong kailangan niyo! Huwag niyo siyang idadamay! Masyado kang mahalaga sa laro, Alexander. Pero ang pamana mong higit na mahalaga. Tumawang lalaki't lumapit kay Clara. Sa isang iglap nagkaroon ng palitan ng putok. Ginamit ni Alexander ang bawat pagkakataon para makalapit kay Clara. Sa gitna ng gulo, isang bala ang tumama sa mga crates na malapit kay Clara. Dahilan upang matumba ito. Napasigaw si Clara habang gumugulong siya palayo. Clara! Sigaw ni Alexander. Tumakbo siya ng mabilis. Hinahawi ang mga bala at sinasabayan to ng pagputok ng sarili niyang baril. Nang marating niyang kinaroonan ni Clara, agad niya itong niyakap at tinago sa likod na isang malaking lalagyan. Ngunit sa paggawa niya nito, isang bala ang tumama sa kanyang balikat. Alexander! Sigaw ni Clara. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Nakita niya ang dugong dumadaloy sa puting suot ni Alexander. Ayos lang ako, sagot ni Alexander. Kahit naramdam niyang matinding sakit. Clara, makinig ka. Kailangan mong tumakbo patungo sa kabilang pier. May mga tauhan ako doon. Huwag kang lilingon. Hindi kita iiwan! Clara, please! Sigaw ni Alexander, ang kanyang mga matay nagmamakaawa. Para sa bata, iligtas mong anak natin. Sa kabila ng ingay ng putukan at sigawan, ang sandaling yun ay naging napakatahimik para sa kanila. Sa isang iglap, naintindihan ni Clara ang lahat. Ang pagiging malamig na Alexander ay isa lamang depensa at ang pagmamahal nito ay totoo. Kahit na hindi nito alam kung paano ito ipapakita. Biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pier. Ang van ng mga kaaway ay nagliyab. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Clara na dahan-dahang nawawalan ng malay si Alexander dahil sa dami ng nawalang dugo. Alexander, hindi! Gumising ka! Diyugyug niyang balikat nito habang umiiyak. Ang mga tauhan ni Alexander ay dumating na para rumesbak. Ngunit para kay Clara, ang mundo ay tumigil. Ang lalaking akala niyang peke niyang asawa. Ang lalaking akala niyang walang puso ibinigay ang lahat, pati ng kanyang buhay para protektahan sila. Habang dinala si Alexander sa ospital, nakatingin si Clara sa kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Alexander. Ang trahedyang ito ang naging mitya ng pagbabago. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa utang. Ito na ang laban para sa kanilang pamilya. Habang nasa loob ng ambulansya, hinawakan ni Clara ang malamig na kamay ni Alexander. Magigising ka, Alexander. Ipinapangako ko, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakairitang tunog ng heart monitor ang sumalubong sa akin sa loob ng VIP suite ng ospital. 3 araw na mula nung insidente sa pier. 3 araw na ako hindi umalis tabi ni Alexander. Ang kanyang balikat ay nabalot ng makapal na benda at ang kanyang mukha na dati laging matapang ay mukhang payapa at mahina sa pagkakahimlay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init na dumadaloy sa balat niya ang nagsisilbing patunay na buhay siya na hindi niya ako iniwan. Alam mo ba, bulong ko, ang boses ko'y namamao sa kakaiyak. Nung una kitang makita sa bar, akala ko ikaw ang pinakamayabag na lalaking nakilala ko. Hindi ko inasahan na ikaw pala ang magiging mundo ko. Dahan-dahan ang kanyang mga mata ay gumalaw. Ang mahaba niyang pilik mata ay umigkas at unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Clara, ang boses niya ay garalgal, parang tuyong dahon na nagkikiskisan. Nandito lang ako, sagot ko, pinipigilan ang luha. Huwag kang pilit na magsalita, masyadong malalim ang sugat mo. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang mga mata niya hindi ng malamig na bilyonaryo. Ito'y mga mata na isang lalaking pagod na sa pagtakas na katotohanan. Dahan-dahan niyang tinapat ang kanyang malusog na kamay sa aking tiyan. Ayos ba ang bata? Tanong niya. Tumango ako ng mabilis. Ayos siya, ligtas siya. Ligtas tayong dalawa dahil sa'yo. Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Clara, narinig kong sinabi mo bago ako nawala ng malay. Sabi mo, pinapangako mong hindi na tayo magkakahiwalay. Gusto ko lang malaman. Totoo ba yun?
O baka dahil lang ito sa utang na loob. Napailing ako, hinaplos ko ang kanyang pisngi. Hindi ito utang na loob, Alexander. Nung mga araw na nakakulog ako sa mansyon, nung mga panahong galit na galit ako sa'yo, doon ko na-realize na ang galit ko'y bunga lang ng takot. Takot na mahalin ka't mawala ka rin. Tinignan niya ako ng direkta sa mga mata. Gusto kong malaman mong lahat. Bakit talaga kita pinili bilang fake wife? Nagulat ako. Akala ko dahil kailangan mo lang ng asawa para sa mana. Bahagi yun ng plano. Pag-amin niya, bahagyang napangisi kahit na nahihirapan siya. Pero ang totoo, nung gabi na nagkita tayo sa bar, hindi na ako nakatulog ng maayos matapos mo umalis. Hinanap kita sa CCTV ng bar pero nawala ka na. Nang malaman ko mula sa mga reports ng bangko, nang ama mo na ikaw ang anak niya, kinuha kong pagkakataon. Ginawa kong kontratang paraan para makasama kita. Dahil hindi ko alam kung paano ka lalapitan sa ibang paraan. Takot ako na itaboy mo ko. Napatigil ako. So, matagal mo na akong gustong makasama? Higit pa sa gusto, Clara. Mula ng gabing yon, ikaw nang naging sentro ng lahat ng desisyon ko. Ang pagiging malamig ko, it was a mask. Ang mansyon, it was a fort to keep you safe. Napaluha ako. Lahat ng pagdududa ko ay naglaho. Ang lalaking ito na akala ko'y tanging perang iniisip ay tinayang lahat para sa akin. Salamat, bulong ko. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Clara, seryoso niyang tawag sa akin. Pagkatapos nito, haharapin natin si Lolo. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Tungkol sa atin, tungkol sa bata, tungkol sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi na fake ang lahat. Ito nang simula ng totoong tayo. Tumango ako, umalik sa kanyang noo. Ang takot na nararamdaman ko noong nakaraang mga linggo ay napalitan ng isang pangako na anuman ang mangyari sa labas ng pintong ito, hindi na kami mag-iisa. Isang linggong nakalipas mula nang lumabas si Alexander sa ospital, ang kanyang sugat ay hilom na. Ngunit ang tensyon sa hangin ay mas matindi pa kaysa nung kami ay nasa gitna ng barilan. Ngayon ang araw ng pagharap namin kay Don Valeriano. Ang mansyon na dati nagsilbing bilangguan ko ay ramdam kong mas nakakatakot ngayon. Nakatayo kami sa harap ng pintong gawa sa Nara na naghihiwalay sa amin sa opisina ng matanda. Hinawakan ni Alexander ang aking kamay. Ramdam ko ang lamig ng kanyang palad na nagpapatunay na kahit ang isang makapangyarihang bilyonaryo ay nakakaramdam din ng kaba pagdating sa taong kinatatakutan niya. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ko. Pilit na pinatitibay ang aking loob. Pero kasama kita. Yun ang mahalaga. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin ng isang silid na puno ng usok ng tabako. Nakaupo si Don Valeriano sa likod na isang mesang yari sa mamahaling marmol. Ang mga mata ay nakapako sa amin ng walang kislap. Nakabalik ka na. Ani ng matanda. Tumitingin kay Alexander. At kasama mong babaeng nagdulot ng gulo sa pangalan ng ating pamilya. Hindi siya gulo, Lolo. Matigas sa sagot ni Alexander. Lumapit siya sa harap ng mesa at hinilang upuan para sa akin. Siya ang asawa ko at siyang ina ng susunod na tagapagmana ng Valdemar Empire. Nanahimik ang buong opisina. Ang tanging maririnig ay ang tik-tak ng lumang orasan sa dingding. Dahan-dahang tumayong matanda gamit ang kanyang tungkod para suportahan ang kanyang bigat. Lumapit siya sa amin. Ang bawat akbang ay may kasamang bigat ng otoridad. Tagapagmana. Ulit niya. Tumatawa ng sarkastiko. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang tungkol sa sikaratong yan? Sa tingin mo ba hindi ko inimbestigahan ang bawat kilos ng babaeng ito? Nanlamig ako. Alam niya palang lahat? Alam ko ang tungkol sa batang yan. Patuloy ni Don Valeriano. At ang desisyon ko hindi magbabago. Ang isang Valdemar ay dapat magmula sa isang marangal na angkan, hindi sa isang babaeng pulubi na nakipag-isang gabi sa isang estranghero. Hindi na mahalagang angkan, sigaw ni Alexander. Ang boses ay puno ng galit na hindi niya na mapigilan. Ang mahalaga ay ang dugo ko na dadaloy sa batang yan. Kung kailangan kong talikuran ng yaman at ang trono na to para protektahan ang asawa ko at ang anak ko,
Gagawin ko. Huwag mo kong hamunin, Lolo. Ibibigay kong lahat, pati ng buhay ko, para sa kanila. Nagulat ako sa sinabi ni Alexander. Handang talikuran ng lalaking itong lahat. Ang imperyo, ang pera, ang kapangyarihan. Para sa amin? Tumingin sa akin ang matanda. Ang kanyang mga mata hindi nagalit kundi puno ng pagtataka. Handa kang maging duka para sa kanya? Handa ako maging kahit na ano. Sagot ni Alexander. Tinitingnan ng matanda ng diretso sa mga mata. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko kung anong ibig sabihin na magkaroon ng totoong pamilya. Isang bagay na hindi kayang bili ng bilyong-bilyong dolyar. Napayuko ang matanda sa isang igla, parang biglang tumanda si Don Valeriano ng 10 taon. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Maraming taon na ang nakalipas, wika ng matanda. Nung bata pa ako, kailangan ko ring mamili sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Pinili ko ang tungkulin at hanggang ngayon, yun ang pinakamalaking pagsisisi ko. Tumingin siya sa amin ng may lungkot. Akala ko'y matututo ka sa aking mga pagkakamali, Alexander. Pero mukhang ikaw ang mas matapang sa ating dalawa. Lolo, tanong ni Alexander, nagtataka sa biglang pagbabago ng timpla ng matanda. Kung yan ang gusto mo, wika ni Don Valeriano. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, hindi ko nahadlangan ng relasyon ninyo. Pero tandaan mo, Alexander, ang pagiging ama ay hindi lang pagbibigay ng pangalan. Responsibilidad yan. Huwag mo silang bibiguin. Gaya ng pagkukulang ko sa pamilyang ito. Hindi ako makapaniwala. Ang matandang akala ko'y magiging hadlang ang siyang nagbigay ng pahintulot. Ang tensyon sa loob ng silid ay unti-unting napalitan ng isang pakiramdam ng kalayaan. Hinawakan ni Alexander ang kamay ko ng mahigpit. Hindi ko sila bibiguin, Lolo. Pinapangako ko. Paglabas namin ng opisina, ang bawat anino na bumabalot sa mansyon ay tila naglalaho. Sa wakas, malaya na kami. Hindi na kami peke. Kami ng pamilyang matagal naming pinangarap. 1 taon nang nakalipas simula nung araw na harapin namin si Don Valeriano. Ang mansyon ng mga Valdemar na dati kasing lamig ng yelo ay puno na ngayon ng buhay at ingay. Nakaupo ako sa tumba-tumba sa veranda habang ang sariwang hangin ng hapon ay humahalik sa aking pisngi. Sa aking mga bisig ay ang aming anak na si Alexander Jr. o Sander, gaya ng tawag namin sa kanya. Ang kanyang malilit na kamay ay abala sa paghila sa aking buhok habang tumatawa siya ng malakas. Mukhang napakasaya ng aking magina. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Nilingon ko sa Alexander. Wala nang mamahaling suit na laging nakasuot sa kanya sa opisina. Naka-t-shirt lang siya at shorts, mukhang isang simpleng ama, nakakatapos lang mag-garden. Ang kanyang mukha na dati laging seryoso at malamig ay puno na ngayon ng lambing at kagalakan na tanging kaming pamilya lang ang nakakakita. Lumapit siya, tinalikan ako sa noo bago niya binuhat si Sander mula sa aking kandungan. Sinong bibigyan ni Papa ng halik? Si Baby Sander ba? Ang halakak ng batang naging musika sa aming paligid. Sino mag-aakalang lalaking kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo ay siya ring lalaking kayang maging ganito kamalambot sa harap ng kanyang anak. Alam mo, wika ko habang pinapanood silang dalawa. Kung minsan, naiisip ko pa rin ang mga nangyari noong nakaraang taon mula sa kontrata, sa pagtakas ko hanggang sa insidente sa pier. Parang ang bilis ng lahat. Umupo si Alexander sa tabi ko. Nakaharap sa akin habang karga pa rin ng bata na nagsisimula ng makatulog. Hinawakan niya ang aking kamay at hinalikan ang aking mga daliri. Mabilis man o hindi, ang mahalagay nandito na tayo. Ang lahat ng mga pagsubok na yun ang naging pundasyon na kung anong meron tayo ngayon. Kung hindi dahil sa peking kontratang yun, baka hindi natin nahanap ang isa't isa. Baka nanatili akong isang bilyonaryong mayaman pero walang laman ng puso. And the secret heir? Biro ko habang tumitingin kay Sander. Ngumisi siya. He's not a secret anymore. He's my legacy. Pero higit sa legacy, siyang simbolo ng pag-ibig nating dalawa. Pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan, pero nagtapos sa katotohanan na ikaw lang at wala nang iba. Tumayo kami't naglakad patungo sa garden. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang tanawin sa abot tanaw.
Si Don Valeriano nakatanaw mula sa itaas ng bintana at nakita kong bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang bihirang tanawin na nagpapatunay na ang galit ay napapalitan ng pagtanggap at pagmamahal. Sa mundong ito na puno ng mga fake na pangako, napatunayan naming dalawa ng tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kontrata o sa yaman. Ito'y nakikita sa bawat araw na ginigising mo ang iyong sarili na alam mo na may kasama kang pagmamahal sa'yo. Sakpila ng lahat ang iyong mga pagkakamali at nakaraan. Mahal kita, Mrs. Valdemar. Bulong na Alexander sa akin, kasabay na isang haplos sa aking pisngi. Mahal din kita, Mr. Valdemar. Sagot ko, sinandal ang ulo sa kanyang balikat. Habang pinapanood namin ang paglabog ng araw, alam kong wala ng mga kaaway na kailangan takbuhan. Wala ng mga lihim na kailangang itago. Ang fake wife ay wala na. Dahil sa wakas, nahanap ko ng totoo kong tahanan sa piling ng lalaking akala ko'y kasing lamig ng yelo, pero ang puso pala'y sadyang nakalaan lang para sa akin. 5 taon na nakalipas mula nung maging opisyal na pamilya kami. Ngayong araw, maagang nagising ng mansyon ng mga Valdemar, pero hindi para sa isang board meeting o business deal. Ngayon ang ika-5 kaarawan ni Sander at ang mansyon ay puno ng mga dekorasyong pambata, kabaliktaran ng dati nitong madilim at malamig na aura. Mama, Papa, gising na po! Ang sigaw ng isang maliit na boses mula sa hallway. Si Sander na may hawak na laro ang eroplano ay tumalon sa aming kama. Napatawa si Alexander at dahan-dahang hinilang bata palapit sa kanya. Good morning, little champion. Are you ready for your big day? Yes, can we go to the beach, Papa? Tumingin sa akin si Alexander. Ang mga matay puno ng kislap na tanging sa akin niya lang ibinibigay. Anything for our prince. Mag-ayos ng kami ni Mama, okay? Habang naghahanda, lumapit sa akin si Alexander sa harap ng vanity mirror. Nilagay niyang kanyang mga kamay sa aking bewang at nilika ng aking balikat. Ang mga sandaling ito, ang simpleng umaga na walang bigat ng mundo, ang pinakamahalagang yaman ko. Clara, tawag niya sa akin. May regalo ko para sa'yo. Kinuha niya isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ko ito, hindi ito isang mamahaling alahas. Ito ay isang kopya ng lumang kontrata na pinirmahan ko noong unang araw. Pero sa likod nito, may nakasulat na bagong pangako sa kamay niya. The contract ended, but our forever just begun. Thank you for choosing me every single day. Pinunit kong original na kontrata nung araw na magising ako sa ospital. Bulong niya. Kahit kailan, hindi mo na kailangan mag-alala. Wala nang mga rules. Walang mga limitasyon. Ikaw ang asawa ko, hindi dahil sa pirma, kundi dahil sa puso ko. Hindi ko napigilang mapaluha. Ang lalaking dati takot sa emosyon ay siya na ngayon nagpapadama sa akin ng lahat ng uri ng pagmamahal. Pagdating namin sa aming private beach resort sa Batangas, masaya kaming naglaro sa buhangin. Si Sander ay masayang nagtatakbuhan habang hinahabol kami ng mga alon. Sa isang sandali, huminto si Alexander at tinila ko sa isang liblib na bahagi ng baybayin. Tingnan mo, sabi niya, tinuturong dagat. Sa malayo may isang maliit na bangka na may nakasulat na banderitas. Happy 5th birthday, Sander, and happy anniversary, my love. Hindi ko napansin ng anniversary pala namin ngayong araw. Masyado ako naging abala sa pag-aayos para sa birthday ng anak namin, kaya nakalimutan kong petsa. Paano mo nalaman? Tanong ko. Ang araw kung kailan ka umuo sa akin at ang araw na nagbago ng buhay ko, sagot niya. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng aking mga kamay. Sa harap ng napakagandang paglubog ng araw, naramdaman kong katahimikan ng kaligayahan. Wala nang mga banta, wala nang mga kaaway. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hampas ng alon at ang tawanan ni Sander sa hindi kalayuan. Clara, sa nakalipas na 5 taon, napatunayan natin ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay desisyon. Desisyon na manatili kahit na mahirap. Desisyon na magpatawad at desisyon na magmahal ng higit sa sarili. Wika niya, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pasasalamat. Pangako't walang hanggang katapatan. Habang pinapanood namin si Sander na masayang naglalaro sa tubig. Alam ko na ito na ang happily ever after na pangarap ko. Hindi to dahil sa yaman ng Valdemar, kundi dahil sa katotohanan sa bawat pagdilat ko ng mga mata. Ang lalaking nasa tabi ko ay ang lalaking handang itaya
ang mundo para sa akin at sa aming anak. Forever is not just a word, it is the life we build together. At diyan nagtatapos ang kwento ni na Clara at Alexander. Alam nyo, pinapakinggan natin ang journey nila. Hindi maiwasang ma-frustrate, hindi ba? Yung mga maling desisyon, yung mga sikretong itinagot yung pagiging matigas ng ulo nilang dalawa. Pero sa huli, na-realize natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakadepende sa kung gaano kaganda ang simula o hindi kung gaano katibay ang kapit mo kapag dumating na ang bagyo. Kung meron mang lesson na may uuwi ang bawat isa sa atin mula sa The Fake Wife of Mr. Billionaire, ito ay ang katotohanan. Hindi mo kayang magtayo ng matibay na pundasyon sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Minsan, akala natin ang pagtatago ng totoo ay isang paraan ng pagprotekta sa mga mahal natin o sa sarili natin. Pero gaya ni Clara at ni Alexander, natutunan natin ng katotohanan. Gaano man ito kasakit o nakakatakot ang siyang tanging paraan para maging tunay na malaya. Sa mundong puno ng fake roles at expectations, naway matutunan nating maging totoo sa ating sarili. Dahil ang happily ever after ay hindi para sa mga taong perpekto. Ito ay para sa mga taong matapang na humarap sa realidad at handang magpatawad. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na roller coaster ride ng emosyon. I'm your narrator, Miss Maria. And always remember, choose truth, choose love, and never stop believing in your own forever. Till next time.